Ka-True Guide, welcome sa pinakabago o latest video sa araw na to. So andito tayo sa tabing highway ulit. So kakapture natin yung mga magagandang mga marker sign dito, na itong area na to is pinapabasa ito sa atin, pero hindi ko muna sinama yung may-ari. So try ko siyang in-explore kasi sa tabing daanan lang. So titignan natin yung mga marka dito. So huwag kayong bibitaw dito mga ka-True Guide, at saka samahan nyo ako para siguradong buo ang araw nyo at mag-i-enjoy kayo. So itong creek na to, kung hindi lang ito nadaanan ng, hindi lang to ginawa ng kalsada dito, bago lang kalsada na to, 1977 ang ginawa ng kalsada na to. So itong creek na to, ito yung formation niya ng mga bato. Ito yung connected ng creek doon sa binasa natin ng unang area. Doon yung connected niya sa, doon tayo sa kanina sa mga unang video natin. Andun yung creek niya connected dito. So naputol na siya mga ka-True Guide kasi ginawa siyang kalsada. Ito talaga yung connected niya. Ito yung mga marka, talagang mga legit marker na may mga segundang dots. So kung dito sa babasahin mo to, talagang alam mo na siguro na kung decoy yung babasihan mo, kung sa normal lang na sa pagbasa ng marka, sigurado susundan mo ito. Ito yung arrow, so possible yung susundan mo dito sa left or dito sa right. So mali siya mga ka-True Guide, kasi ito yung ito yun ang nagsisilbing connected niya, kasi buong bato ito. So ito yung part, ayan. So kung pagbabasihan mo siya sa area, so talagang titignan mo yung form ng area dito, kung saan yung semi-rolling, kasi ito yung para siyang pangpang na bahagi. Ito siya, ito yung rolling area. Ito na rin yung forming of heart siya. Tapos biniak lang siya. Ito yung part niyang heart, ito yun. So kung titignan mo siyang maigi o mabuti, so talagang pinopoint niya, kasi ito yung open. So dito talaga yung pinopoint niya, dyan na part. Pero kung balikan natin sa mga normal lang na pagbasa ng mga marka, so dito kanya ipapasa sa harapan. So itong bato na to at saka ito is connected siya, pero walang deposit na nilagay o marka. Connected siya mga ka-True Guide, pero hindi ibig sabihin is connected so mayroon ng deposit dyan. So wala. So isa lang din siyang marka o marker. Kung magbabasihan mo din ito, so wala naman siyang pangpang dito, so doon mo siya sa top hanapin, kasi yung pinopoint niya dito, kung sa side view mo siya titignan, so makikita mo siya na doon sa likod ang kaniyang tinitignan. So kaya ito siya connected, ito saka ito, kasi ito yung pinaka big boulder niya na nagtuturo o nagpo-point doon sa likuran. So andun sa likuran yung rolling area na sinasabi ko, ito yung rolling. So andun na part o bahagi ng lupa na yon. So possible sa paanan o sa tiilan o sa paanan ng bato dito sa marka, so ibig sabihin andun din sa baba, sa foot of mountain, yung treasure deposit. So ganyan na siya basahin mga ka-True Guide, napakadali lang. So itong ginagawa ko is kino-compare ko talaga siya sa actual area. So ganun lang siya basahin, sana naiintindihan nyo kung ang paliwanag ko dyan.
para siguradong hindi kayo may ligaw o mawala sa hinahanap ninyo. So ito pa yung sign of marker. So kung tutuusin siya, so dalawang creek sign marker. Ito yung pinakatap sa creek. So may dot. So maraming nakikita natin sa video o sa YouTube o sa nagpapadekod sa Facebook group Treasure Hunter. So ito yung may dot. So marami nang mahalos kaparehang marker. Ito yung dulo ng creek. Mayroon isang dot. At saka ito din yung point. Ito yung point ng isang creek din na nag letter Y, pero hindi siya continue, dito lang siya. So ito pala. So andito na yung connected. Kasi ba't hiniwalay ito sa creek? Kung tutusin, ito yung creek na to. Ito yung Dead Creek. Ito yung bahagi ng Dead Creek mga ka-true guide. So nasa gilid lang yung mapa. So ito yung prospect of that. So kung titignan mo siya, so marker dito sa akin, kung titignan, kaklaruhin ko sa loob, is heart formation siya. So andito yung sinasabi ko kanina, ito yun, itong naka-slope na to, para siyang nilagang arrow, parang ganyan na posisyon. At saka ito din sa paanan o baba, mayroon ding small creek niya maliit. So nasa gilid yung pinakapinong creek o maliit, nasa gilid yung deposit marker. So ito yung curve na formation, ito yung dot sa baba. So yung ang kaparihan niya mga ka-true guide, napakadali lang siya. Andito yung translation niya sa klaro, ito yun, ito at saka ito sa baba. So ibig sabihin mga ka-true guide, ito yung marka, ito yung deposit prospect, ito yung curve na parang open arrow. So balikan natin tong isang mapa na to. So talagang hindi kayo ililigaw mga ka-true guide, kasi halos kapareho lang siya. So ito yung sinasabi ko. So ito yung creek niya. So nasa creek, ito yung pa-curve na sinasabi ko. Ayan, talagang klaro o sinilsil. So hindi ito matatawag na nature na dot. Positive talaga, kasi kung tutusin mo, wala nang mga dots dito na malaki, maliban lang sa mga maliliit na yan. So ito yung creek na sinasabi ko, sa gilid yung creek, at saka ito. So katugma doon sa sinasabi ko. Ayan. So pareho lang ang kalabasan niya mga ka-true guide. So sana nabigyan ko kayo ng idea kung paano siya basahin o i-compare talaga sa buo o sa actual area. So ito na part na to is makikita natin to. Ito na yung kanina. So kung titignan natin to sa actual area, makikita natin yung eksaktong creek niya. Andito talaga yung ito na part, yung creek sa ibabaw. So may makikita tayo dito. So pinaka sentro niya. So makapasok talaga yung isang kamay ko dito, isang hintuturo. So punta tayo sa pinakatap mga ka-true guide. So abangan nyo yung next part video ko dito. So hanggang dito lang muna yung demo natin, sa demo sa mga markang ito at saka ito, para hindi kayo malito o maligaw, at sana ay naintindihan nyo yung paliwanag ko about dito, kahit na walang gamit o using compass. So talagang mako-compare mo o mahambing mo talaga siya ng eksakto. So ayun yung mga point niya. So maraming salamat mga ka-true guide. So abangan niyo yung next part video na continue sa video na to. So huwag kayong bibitiw po, at maraming salamat at magandang araw.